Magandang araw sa lahat. Okay lang ba ang araw nyo? Kung ganon ay mabuti. Sa araw na ito ay may bagong paksa na naman tayong tatalakayin. At bago tayo magsimula sa paksang ating tatalakayin ay narito ang ating layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang 80% na mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang pang-uri at mga uri nito. Pangalawa, na ipapakita ang paggalang sa paggamit ng magagandang salita. At panghuli, nakakabuo ng pangusap gamit ang mga pang-uri. Alam niyo ba may makakahula ba kung ano ang ating paksang tatalakayin ngayong araw? Kung ganun, tama, ito nga ay ang pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Halimbawa nito ay sa kulay asul, hugis, bilog, bilang, 2, dami, 1 kilo. Alam nyo ba na ang pang-uri ay mayroon ding mga uri? Ang pang-uri ay may 3 uri. Una, panlarawan. Pangalawa, pamilang. At pangatlo, pantangi. At una nating tatalakayin ay ang pang-uring panlarawan. So, ang pang-uring panlarawan, ito ay naglalarawan ng anyo, hugis, kulay, o ugali. Halimbawa, mabait na bata. Pangalawa, asul na bag. Pangatlo, malaking bahay. So, makikita naman natin sa mga halimbawa na mayroon talagang mga pang-uri. Tulad na lang ng unang halimbawa na mabait na bata, na kung saan ang pang-uri na ginamit dito ay ang salitang mabait. Pangalawa naman, asul na bag, na kung saan ang salitang asul ang naglalarawan o naangkop sa pang-uring panlarawan. Ngayon naman, para sa pangalawang uri ng pang-uri ay ang pang-uring pamilang. So, ang pang-uring pamilang, ito ay nagsasaad ng bilang. So, ang pang-uring pamilang ay mayroon ding mga uri. Tulad na lang ng patakaran, 1, 2, pangalawa, panunuran, una, pangalawa, at panghuli, paramihan, na doble at triple. So, mga halimbawa sa pang-uring pamilang ay 5 bola, pangalawang grupo. So, ang unang halimbawa sa pang-uring pamilang na 5 bola, ito ay napapabilang sa uring patakaran, kung saan 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung pangalawa naman ay napapabilang sa uring panunuran. Naintindihan lang ba ang ating paksa? Ngayon ay dadako tayo sa pangatlong uri. At ang pangatlong uri ng pang-uri ay ang pang-uring pantangi. So, ang pang-uring pantangi, ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan. At ito ay laging nagsisimula sa malalaking titik. Halimbawa, Pilipinong bayani. At
Pangalawa, Kristiyanong pananampalataya. So, mapapansin natin sa unang halimbawa na ang salitang Pilipino ay mayroong malaking titik at ang pangalawa naman ang Kristiyano may malaking titik na letrang K. At yun lang ang mga uri ng pang-uri. Naintindihan nyo lang ba ang mga uri na ating tinalakay? Mabuti. Kung ganun, ay dadako na tayo sa iyong gawain. So, sa ating gawain ay bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto para tapusin ito. So, ang panuto ng ating gawain ay gamitin sa pangungusap ang mga salitang nasa ibaba. So, unang salita, matangkad. So, pangalawa, mabait. Pangatlo, apat. Pang-apat, parihaba. Panglima, itim. May mga katanungan ba tungkol sa ating gawain? Kung wala na ay magsimula na tayo. At yun lamang para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong operasyon at pakikinig. Hanggang sa muli na. At yun lamang. Maraming salamat.